Gusto mo ba nito? Tara, magluto tayo. Ito na nga't kumuha ko ng bawang at sibuyas. Bali, 2 pirasong sibuyas at isang bawang. Ito ang sikreto kong sangkap tuwing magluluto ako. Pag magluluto nga pala ako, lagi ko sinisigurado na gusto kong masarap yung luto ko. Of course, kasama na dun yung gusto ko, yung hindi masyadong maasim, hindi masyadong maalat or matamis or kung ano-ano pa. At dahil first time ko ayusin yung pagluluto ko dito sa chop suey, tinanong ko sa kapatid ko kung may luya ba itong chop suey. Sabi niya, wala. Of course, marami daw yung meat. So, ayun, sinunod ko siya dito kaya medyo isang platito ng karne yung aking hiniwa. Then, sakto yung parent ko, si mother, nasa kusina kung saan siya ay humihigop ng mainit na sabaw. Then, sinakto ko talaga at nagpaturo ko sa kanya magluto ng chop suey. Nanggigigil nga pala ako dito sa karne. Sa sobrang purol ng kutsilyo, hindi ko mahiwa ng maayos itong karne. Kaya naman, pinagigilan ko at kung makikita niyo parang nakasimangot ako dyan. Kaya, ayun siya guys. Pero, kailangan yung maliliit na hiwa lang para hindi siya mukhang nilaga. At ito nga mga sis, nung napainit ko na tong kawali, nilagay ko na nga dito yung mantika at ginanito ko na nga siya, inikot ko siya para kumalat yung mantika. Konti lang nilagay ko mantika dito mga sis para hindi naman masyadong nakaka-epekto sa kalusugan natin kasi masama yung maraming mantika kung ilalagay. Especially kapag magigisa ko lang. So, ayan. Inuna ko nga pala dito yung sibuyas. At nung siya ay nag-brown na, sinunod ko na yung bawang. Kailangan natin sundin yung procedure ng mother para makuha natin yung swak na lasa na hinahanap natin. Kasi noong nakaraan, nagluto ako ng chop suey naglasang nilagang baboy. Nagki-cravings ka sa chop suey tapos naglasang nilagang baboy yung luto mo. Nakaka-disappoint. Ganun yung pakiramdam kapag hindi mo na-achieve yung gusto mong lasa sa luto mo. Kaya ito. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag mong kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa bagong upload kong videos. Hinalo-halo ko nga sandali itong pork para magpantay yung kanyang kulay at kumalat yung lasa ng bawang sibuyas na ingredients niya. After nitong halu-haluin natin, takpan natin siya sandali para mas kumatas siya at tender yung kanyang pork. Para masigurado natin na yung anghang na niluluto natin is lumalasa, dinagdagan ko nga pala siya ng another paminta, which is naglagay na ako nung una, then lalagyan ko ulit siya ng paminta para nandun talaga yung lasa, yung pagka-spicy niya. Pagkalagay ko nga nitong paminta, hinalo-halo ko na siya para pumantay yung paminta dun sa mga pork. Then, kung mapapansin nyo guys, tinuturuan ako ng mother ko dito kung paano yung gagawin sa mga susunod. Then, nilagyan ko na siya ng konting toyo dito. Napaka-konti lang nito guys. Kung mapapansin nyo, siya ay hindi naman masyadong matapang, kundi konting-konti lang talaga.
Pero okay din naman siya para hindi rin naman maalat kasi lalagyan din natin siya ng asin tsaka ng pork cubes. So, ang nilagay kong asin sa kanya is 1/4 lamang kasi meron siyang pork cubes kung saan hindi ako sure kung ano yung bilang ng kanyang milligram ng sodium. Kailangan natin mag-ingat sa sodium kasi nga hindi maganda yun sa kalusugan, saan pwedeng maapektuhan yung ating dugo. Kapag masyadong maalat ay hindi siya maganda sa ating kalusugan. So, yun nga guys, after nito, hinalo-halo ko na nga kasi inilagay ko na yung gulay na yung sayote at carrot. Ito, sabi ng mami ko, sabi ng nanay ko, kasi daw yung matigas kaya unahin ko daw. So, ayun, nilagyan ko na ng tubig. Isa at kalahating basong tubig lang guys yung nilagay ko dito. Hindi na masyadong marami para mas lumapot yung kanyang sabaw. Kasi nilagyan na natin ng harina. Lalagyan natin siya ng harina guys. Yan. So, isang mangkok lang siya. Isang maliit na mangkok lang talaga na harina yung nilagay natin dyan para hindi naman siya malabnaw, hindi rin malapot sobra at yung tama lang. After nung harina, ilalagay natin yung 1/4 na asin. Then, nilagyan ko na nga rin siya ng pork cubes. After nun, halu-haluin natin siya para matunaw yung mga seasoning na inilagay natin. So, depende sa inyo kung gaano kadami yung seasoning na ilalagay nyo. Pero, mas maganda talaga pag konti lang yung sodium na nilalagay nyo sa food nyo. So, yun nga guys. Haluhaluin lang natin to. Then, pinakang huli, yung repolyo. Kasi, madali lang siyang mambot. So, huwag natin yung kakalimutan guys. Dito, mahilig nga rin pala mag-reels ang aking mother. Kaya naman, nilalagay ko na yung repolyo is eto, nakikuha na siya ng video para sa content niya sa kanyang reels. I-follow nyo nga pala siya sa kanyang reels guys. Maribit Lorico sa Facebook. So, ayun guys, pagkalagay ko nito, hinalo-halo ko na siya at hinalo na ng mother ko. So, itong timpla na to guys is saktong-sakto lang talaga sa panlasa. Hindi siya matamis, hindi siya maasim, hindi rin maalat, hindi tama lang. So, ayun guys, hintayin lang natin medyo lumambot yung gulay at ating papatayin na ang apoy. Dito guys, mga 15 minutes, okay na yung gulay. Pwede nyo nang i-off yung apoy at para hindi siya labog, 15 minutes lang talaga yung pinakang the best na time na para maluto siya. That's it!